Paano nangyari na nagkaroon ng ganitong pananakit sa'yo? Madaling araw po ng Sabado. Kasi malamok po rin sa tinutulugan ko, gumising ako para bumili ng sigarilyo. Mm. Ay may nauna sa akin, umupo muna ako. Mm. Sa tindahan na ito? Opo. Okay. Tapos may dumating na dalawang pulis. Mm. Tinanong po ako kung ako po daw si John Bordado. Bakit ka tinawag na John Bordado? Diyan lang tawag nila sa akin, ma'am. Kasi bordado ka. Ayan o, dami. O, burda. Parang nakaburda nga talaga. Okay, tapos, umuo ka. Ako po si John Bordado. Mm. Tinanong po nila ako kung anak ko yung tatlong nanakit po sa may terminal. Totoo bang may anak kang tatlo? Isa lang pong lalaki, 4 na babae ang anak ko. Okay, tapos? Pinagpipilitan sa akin, ang tatlong lalaki, anak ko po. Eh, Sabi ko hindi po, sir. Siguro nagalit na sa akin. Bigla po akong dinampot. sinuntok muna po ako. Sinuntok. So nakita ito dun sa tindahan? Opo. May mga nakakita? May Ganun na CCTV, nangyari? CCTV po. Hindi ka lumaban? Hindi po. Okay. Eh, wala Sino naman na ang po ako nag-rescue sa'yo? Sinong tumulong sa'yo? Dinala po ako nila sa Inmax. Sinakay po ako. Saan ka dinala? Papunta po ng Barugo. Anong meron dun sa Barugo? Kasi fishpond na po yun. Ang sabi ng driver ng Inmax, Mm. sabi naman ni Gayas, salvage na natin to rito. Nako. Oh. Nakatutok sa akin pang baril niya rito. Okay. Tapos, Driver ang bumalik. binalik ka. Opo. Saan ka binaba? Doon na po sa police station po. Sa police station. Opo. O, sa police station, anong ginawa sa'yo? Kinasuhan ka. Hindi po, binugbog lang ako ron. Kilala mo ba yung mga Opo. pangalanan mo nga? Ang tatandaan ko lang po, mga pilid lang po. Ayo, Gayas, tapos Alcover. Colonel Celerino Sacro Jr., magandang hapon po. Yes, ma'am. Attorney, magandang hapon po. Sir, umabot na po ba sa inyo ang kaso na ito ni Sir Romeo Albis? Ngayon ko lang din nalaman, ma'am, nung nag-advance in po yung secretary natin dyan. At Opo. nag-coordinate ko na rin, ma'am. Na-coordinate ko na rin sa Provincial Internal Affairs Section natin, ma'am. At Okay. nalaman natin, ma'am, na yung kaso po na administrative po, ma'am, Okay. na laban sa mga pulis na ito, ma'am, ay nai-forward na po, ma'am, sa RIAS, ma'am, for a pre-charge evaluation, ma'am. So may kaso Yes, ma'am. silang administratibo, na-suspend na po ba ito sila? Kaya nga, ma'am, pina-orderan ko, ma'am. Mhm. Ongoing pa, ma'am. Ongoing pa yung admin natin na, na Na kaso? cases, ma'am. Oo. Kaya, ma'am, inorderan ko yung admin natin, ma'am, na ipalipat mo na, ma'am, dito sa admin holding center ng Okay. provincial, ma'am, para ma-monitor natin. Didisarmahan po natin, ma'am, Okay. na para mai-alis po ang takot ng ating biktima, ma'am. Colonel Celerino Sacro, ito naman po kasing si Romeo Albis ay hindi naman nila kinasuhan. Wala naman po may atraso ba ito? May ongoing ba ito na kaso? Para ganunin nila. Yun nga, ma'am, nakapagtataka. Oo. Bakit sinaktan po nila yung biktima na wala naman pong nilabag na batas? Mm-mm. At in-encourage, ma'am, natin yung biktima na kasuhan natin ng kriminal para itong mga abusadong pulis ay... Ayan. Oo, para madala. At Ayun wala na pong puwang ng mga Oo. abusadong pulis, ma'am, sa anay ng organisasyon po natin, ma'am. Oo, kasi nakakasira yan ng imahe ng ating kapulisan. Colonel, ano po ang kailangan para po makapagsampa ng kasong kriminal? Ito pong ating nabiktima. Punta lang po siya, ma'am, dito sa opisina po na, ma'am, ng Leyte Police Provincial Office po, ma'am, para Okay. Diretso sa inyo. ma-assist po natin siya, ma'am, sa pag-file ng criminal po, ma'am. Kasi yung admin, ma'am, na i-file na po natin, Oo. yung criminal na po, ma'am, para Ayan. this is send a clear message to each and every one policeman na wala nang puwang ng abusadong pulis. Sir Romeo, so handa ka. Opo. Tutulungan po namin kayo, sasamahan kayo doon mismo sa Leyte, sa Yes po. provincial ng Leyte. Provincial PNP natin. Nung time po na nag-demand po kami sa police station ng Carigara, kinausap po kami ni Investigator Canuda po. Tapos ang briefing niya po kami doon sa may table niya at pinalabas niya po yung mga kasamahan ko po na mga kamag-anak kasi 5 po kami na nagpunta doon nung time na yon. Oh. So kami lang po yung pinapasok sa may table at sabi niya doon mismo, ma'am, na anong gusto niyong mangyari? Magpapile kayo ng kaso, matatanggal yung 3 pulis, tapos madadamay naman ang pamilya nyo kapalit ulo.
pati ikaw na mangingibang bansa, ay madadamay ka rin po. Naku, Yun may po ang pananakot pa. kinakatakutan ko, ma'am. Kaya po ako naglakas ng loob na pumunta dito dahil sa totoo lang po, nangyari na po sa pamilya namin. Yung manugang ko po ay binaril po sa loob ng pamamahay namin. Kailan nangyari yan? 2 years na po. Pero ang may okay. kasalanan po yung manugang ko. Okay. Ito po ay wala pong kasalanan. Okay. Kaya ang hangad po Okay. namin ay hustisya. Natin. Yes Intindihan po. natin. Colonel Sacro, mukhang ang fear po, no, ang takot nila ay nangingibabaw po talaga. Kaya nasa sa inyo po ang magiging pag-asa nitong mag-asawa na ito para makamit po ang hustisya. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Siguraduhin po natin, ma'am, na itong involved na kapulisan po natin, ma'am, ay mailipat muna natin dito sa provincial office or sa regional holding and accounting section, ma'am, para ma-monitor po natin. Oo. At papadisarmahan po natin itong involved na policeman po, Ayan. ma'am. Nung nag-viral po yung post ko kasi nag-live po ako dahil nung mga time po na binantaan yung pamilya ko, sabi ko ganito, kung may mangyari man po sa amin lahat, mga kamag-anak ko, nagpaalam alam ka. niyo na po yung mangyayari, kaya ginawa ko po ito. So yung Raymond kinagutan po na yan, ay nag-message po siya sa akin ng hindi maganda. Na kisyo daw nagbabaligya siya, nagtitinda siya ng shabu. At yung pinatay daw na ay anak namin. Pero ang totoo po ay manugang po. Bakit po alam nila na hindi naman po namin binanggit yung mga time na yun dahil ang hinaano po namin yung... Itong Opo. kaso na ito. Kaya doon po, tapos nung inano ko po yung profile niya, siya lang pala po, nandito yung asawa niya, yung baril, tapos nagpalit uli siya ng profile, nandito yung mga Na-screenshot pulis. mo yun? Yes po lahat. At Okay. saka yung mga comment niya po. Okay. At saka nung time po na nagreklamo po kami sa police station ng Carigara, baliwala lang po sa kanya. Wag po kayo mag-alala, ma'am, kasi kausap na po natin ang provincial director, no? At hindi po kayo pababayaan. Isasubmit po natin mismo sa tanggapan po ni Colonel Sacro Jr. lahat po ng ebidensya na meron po kayo, and ipapatawag po natin ang itong mga police personnel po na involved po dito sa insidente po na ito. Maraming salamat po, Colonel Sacro, sa agaran ninyo na pagbibigay pansin dito po sa reklamo ni Romeo alias June Bordado. Gagawin po natin yung sa lahat ng ating authority, ma'am, para maibsan po natin, ma'am, yung takot ng mga biktima po. Maraming salamat po, Colonel, at umaasa po si Senator Raffy Tulfo na ito po ay matutugunan po yung problema po ni Mr. Romeo and Ma'am Maricel. Salamat po, Colonel. Asahan niyo po, ma'am. Asahan niyo. Magandang hapon din po, ma'am. Sasamahan po kayo ng reporter po namin, doon po sa tanggapan po ni Colonel Sacro. Magandang hapon po. Magandang hapon Salamat po. po.